Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal na matatalino sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at pininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas at mainit na palakpak para sa ating pong Jesus Nazareno. Nako, salamat po sa inyong pagsisimba pagpunta dito kahit na hindi pa rin ganun kagandahan ang panahon sa ating bansa. Ipinagdadasal natin ang mga kababayan nating lubog at pinahihirapan ng baha at ng masamang panahon. Mag-iingat pa rin po tayo. Pero ganun pa man, hindi lang basta Biyernes ngayon. Unang Biyernes ng Setyembre, 1 ng Setyembre. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Salamat, Lord, sa isang bagong Biyernes, unang araw ng sinasabi nating Bear Months. September 1. Ang Bear Months nating mga Pilipino, hindi ko po alam kung may talab,
kung may dating pa rin sa atin ito, sa dami ng mga isipin natin, problema at iniintindi sa buhay, hindi ko alam kung may dating pa ito sa inyo. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, magpapasko na. Sabi nung katabi mo, ano naman? O kaya, yun nga magpapasko na, ganito pa rin tayo. Magpapasko na. Mga kapatid, 4 na buwan na lang, malapit na ring matapos. Parang kasi simula pa lang, no? Malapit na pong matapos ang taong ito. Alam niyo po kahapon, sa ating Thursday feeding program ng Quiapo, 300, dahil umuulan, nabawasan, 312 na lang. Hindi na bumababa sa 300 ang mga napapakain nating street dwellers at dahil yan sa inyong mga tulong at kabutihan. Kahapon, hinanda natin sa isang lab test ang 100 street dwellers na makakasama sa Huwebes sa ating first batch ng medical mission. At bahagi ng paghahanda sa kanila, sila ay meron mo ng lab test, kinuhaan ng dugo. Ay nako, iba-ibang eksena at itsura ang makikita ho ninyo sa kanila sa sobrang kaba nila. Talagang may napaiyak, may napadasal, may napapikit. Sabi ko sa kanila, ang pinakamagandang gawin ninyo, humingi na kayo ng tawad sa Diyos bago kayo kuhaan ng dugo. Kasi kabang-kaba talaga sila. Talagang makikita mo, napapadasal sila. Napapadasal. Mga kapatid, kailan nga ba tayo napapadasal ng matindi? Kailan ka huling napaluhod, napaiyak, o napasigaw sa harap ng Diyos para makiusap sa Kanya? Madalas, dahil sa sobrang sakit, sobrang hirap, matinding lungkot, matinding takot, pakiramdam mo, inaakala mo, katapusan mo na. Kaya ka napapadasal ng matindi. Isa ka ba? Ngayon ba? Ganyan ka? Alam nyo siguro po, ganito yung naramdaman. Ganito yung naisip nung 5 hangal na dalaga sa ating ebanghelyo ngayon. 10 dalaga ang umalis upang salubungin ang lalaking ikakasal. 5 matalino, 5 hangal. Mas maganda pakinggan yung hangal, no? Pero kung gusto mo ng matindi-tindi, 5 tanga. 5 hangal. Siguro ito yung naramdaman nila. Ito yung naisip nila nang dumating bigla ang lalaking ikakasal, nang wala sila. Nasaan sila? Nandun. Humahanap pa lamang ng langis. Dahil ang kanilang langis ay aandap-andap na. Hindi nila masisisi at hindi nila pwedeng tawaging madamot yung 5 matalinong dalaga dahil naging tapat at mabuti sila sa pagsalubong sa ikakasal. Alam nyo ang totoo, hindi lang siguro sa hindi nagdala ng ekstrang langis, pero siguro ang tinahangalan nila ay yung dumating yung ikakasal nang wala sila. Nandun na Di ba ganyan ang pakiramdam natin kuminsan? Ganyan ang sinasabi sa atin kuminsan? Nasa harap mo na tatanga-tanga ka lang. Nandyan na. Binigay na sa'yo. Alam mo naman tatanga-tanga ka lang talaga. Kung hindi pa ikaw ang napili, kung sinayang mo ang mga binigay sa'yo, makinig po kayo.
Bakit ka magagalit ngayon sa mga kakilala at mga kasama mong nabigyan ngayon ng karangalan ng pagkakataon? Hindi tamang magalit ka. Hindi tamang manira tayo sa magandang buhay ng mga taong nagbubunga na ang katapatan nila, ang kabutihan nila. Mga kapatid, huwag utak talangka. Magpaka-Kristiyano ka. Kaya ano ang sabi ni Pablo sa unang pagbasa? Isang payo pa ang ibinibigay namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Pagbutihin mo ang buhay mo ngayon. Anong sabi ni Pablo? Pagbutihin mo ang buhay mo ngayon. Buhay mo. Hindi laging buhay ng ibang tao. Habang iniisip mong matulungan, habang iniisip mong maturuan ng iba, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Walang masamang maawa. Walang masamang magmalasakit ka sa iba. Basta wag lang aabot sa puntong ikaw na ang kumakawawa at nagpapabaya sa sarili mo. Maraming taong ganyan ngayon. Hindi mo maibibigay ang bagay na wala ka. You cannot give what you do not have. Wag nating pabayaan. Wag nating pagdamutan ng oras, respeto, pasensya, pahinga, at pagmamahal ang sarili natin. Ang galing-galing mong magpasensya sa iba. Konting pagkakamali mo, wala kang pasensya sa sarili mo. Ang galing-galing mong magpayo sa iba. Kagaya ni Father. Pero pagdating sa sarili mo, tatanga-tanga ka. Tulad ng pagdating ng Panginoon, hindi rin natin alam kung hanggang kailan, hanggang saan aabot ang nag-iisa lang nating buhay sa mundo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, walang makapagsasabi kung kailan ka dapat tumigil, kung kailan ka dapat matapos, magtiwala at manalig sa Diyos. Wala. Hindi pagkagutom, hindi pagkakamali, hindi pagkatalo, at hindi paghihirap ang magsasabing dapat tumigil ka ng maniwala sa Diyos. Kaya araw-araw, habang pwede pa, habang kaya mo pa, mas dagdagan mo na lang ng mabubuting bagay ang mga iniisip mo, ang mga pinagsasabi mo, at ang mga ginagawa mo. Mga kapatid, sa malayo o malapit man ang Pasko, ayusin mo pa, pagbutihin mo pa ang nag-iisang buhay mo. Amen.